Ito mga sir, meron naman tayong overheat na issue kay Honda Click. Ayan, nung pagkatanggal ng ng radiator, ito yung lumabas sa kanya mga sir. Oh. Yan, kaya nagulat si sir, ba't daw labas ng labas yung kanyang yung overheat. Kasi lalabas at lalabas talaga yan dahil wala na siyang cooling system. Wala na. Yung pan na yan yung trabaho niyan, pinapalamig niya yung radiator para pag lumamig yung coolant mga galing sa radiator, pupunta niya sa makina, malamig uli siya. Dito durog na. Yung pagkatanggal ayan. Natutong Kaya napaka-importante mga sir kapag inaabot na ng 2 taon, 3 taon, pinakamainam na nagpapalit na tayo ng pan. Kaya laging overheat. Buti nga lang nakaligtas yung kanyang radiator at hindi niya binasag o hindi niya nabutas. Mayroong konti. Ito may leak. May leak yan. Pero ito mga sir, kapag wala naman siyang linkage, pwede natin lagyan ng epoxy yan para habang wala pang budget, pwede pa yan. Pero kung may budget naman, ipalitan nyo na lang. Pagka wala pa naman, pwede pa na ito gamitin. Dahil wala tayong stock na pan, paggamit mo natin yung isang natin dyan. Patingin ngayon. Yan. Ito, inipoxyan ko na. Pang version 1 to itong mga ganito itsura, malilit to. Pwede itong gamitin natin dito, pero mas maganda hanapan niya rin kaagad kasi ito may crack na to yung may-ari kasi nito buti na agapan pa at napabili siya ng wala sa oras o nakabili kaagad siya ng pan. Kaya napaka-importante na dapat chine-check up o sinasabay lagi yan every 25,000 km papalinis kayo, 15 pwede na kayo magpalinis ng magneto. Yan, dumi-dumi doon sa ilalim. Meron pang mga naiwan doon sa loob. Kaya tatanggalin natin to para malinisan doon. Kasi nakalas na rin lang naman natin. Lulubos-lubosin na natin. Kaya dapat every 2 years. Kung bihira magamit, 2 years, palitan nyo na. Mura lang naman ito mga sir. Nasa 200 lang to. Yung pan. 250, 280 ganyan yung presyo. Tapos sugasan na ito. Lagyan natin ng epoxy. Meron pa tayo epoxy dyan. Yung pinag-ano natin. Para malinisan natin to. Tanggalin mo natin itong magneto nya. Ito na mga sir, tanggal na natin yung kanyang magneto. Kung makikita nyo yun sa loob, ayan, gigita na sa dumi. Kaya napaka-importante na dapat nilinisan talaga natin to. Ayan, ito yung mga libre nya. Ayan. Kulang na lang dito, luya. Tutubo na yung luya dito na sobrang dumi. Okay, linisan muna natin yan mga sir. Palabasin natin yung kinang ng magnetic wire or yung kanyang stator. Ito mga sir, nakabas na yung copper washer. At kumintap na rin, luminis na rin. Hindi na tulad kanina na pwede nang pagtaniman ng or pwedeng pagtaniman ng ng luya. Tapos yung magneto niya, ayan, nagkakulay. Tapos yung kanyang radiator ay ayan, naano na rin natin. Basta kung sakaling kayo magtatanggal nito at matagal na naman bago mapalitan, lagyan nyo ng grasa dito mga sir. Doon sa may half moon or kunya, lagyan nyo ng grasa. Para hindi tayo matulad doon sa mga wini-wielding, para lang matanggal yung magneto. Lalagyan nyo ng grasa para hindi kalawangin. Okay, lagay mo na yung magneto. Ayan mga sir, balikan natin yung magneto, yung pan, yung pinakita ko kanina ng pan, yun yung pansamantala muna na ilalagay natin habang hindi pa siya nakakabili. Tapos lalagyan natin ng yan. Yung malit na butas nito dun sa likod nito, nalagyan na rin natin siya ng epoxy
para hindi siya mapabili dahil may presyo pa naman yan, nasa 3.5 pa naman. Kaya dapat i-maintain nyo ng mga sir yung ano nyo yung motor nyo kapag ka nagkakaedad na siya, mga isang taon, 2 taon, pa-check up nyo na. Mas maganda yung advance lagi tayo mag-check up kaysa naman na mauwi tayo sa pagkasira ng radiator, stator, yun yung mga dadamahin kung sakasakali. Para maiwasan natin yung overheat ng overheat. Kapag naunawaan nyo na, o di, nakita nyo na yung overheat sa may panel ninyo, pa-check up nyo na. Maaring dito lang yung problema, or maaring doon sa hose, doon sa baba, doon sa makina, doon sa block. Isa rin po yun, lalo kung hindi maganda yung coolant na ginagamit natin. Meron din ako na-encounter ng ganyan, labas na labas, okay naman lahat, napalitan na yung ito. Kaso nga lang yung motor na yon, na-stock lang siya. Tapos pinalitan na ng radiator, overheat pa rin. Thermostat, pinalitan na, overheat pa rin. Pero yung thermostat niya talagang kalawang na, hindi na nagpapump yung kanyang yung mechanical dun sa loob nun. Tapos ganoon pa rin, nag-overheat pa rin. Ayun yung kinalas yung yung block. Ang daming putik or nakabara dun sa loob ng hose. Kaya lagi siyang nag-a-appear yung overheat niya. Kaya dapat i-check nyo na. Or di kaya dun sa sa coolant, gumamit kayo ng magandang coolant. Tapos ito, irregular nyo rin ipa-check up para hindi tayo maabala sa daan kasi napakahirap yung mga sir. Yan, bali okay na. Tubig na lang yung ilalagay natin. Lagay mo na yung coolant. Check natin kung may magli-leak. Yan natin ang coolant. Ayan. Kumukulog. Umuulan kasi sa atin dito mga sir. Kaya try mong panda rin. Start the engine. The engine is start. Okay, panarin mo. Ayan, bali okay na mga sir. Wala namang leak. At may gagawin pa tayo dyan. Yung iba-valve clearance natin dahil may kunting lagitik siya. Pero hindi ko sa inyo papakita mga sir. Basta ang standard nyan 1024. Makikita nyo yung sukat doon sa U-box ninyo, doon sa upuan. Doon na lang kayo gumaya. Okay, bali ang ganito lang yung video natin mga sir. Maraming salamat sa inyo mga sir. Ingat po tayo lagi at i-maintain nyo na lang po yung mga motor nyo mga sir.